patuloy niya akong tinuturuan, binibigyan ng wisdom, knowledge, and understanding kung paano magiging effective, no, dun sa ipinagkatiwala niyang trabaho. And I'm 100% focused, no, and 100% seryoso, no, pagdating dun sa mga ginagawa natin, lalo sa ministry. Oy, tanggapin mo ang si Jesus kasi galit siya sa'yo. Dapat na lagi kang Bible based para hindi tayo magkamali, para hindi tayo makita ng butas. And susundo na rin ako ng mga kabataan. And kinakatok sila, kulang na lang paliguan ko, brother. No? Call time alas 5. Alas 5 di pa naliligo. Welcome sa unang episode ng Under God Podcast. At dito pag-uusapan natin mga bagay patungkol sa kultura, mga conversation tones na makikita natin kung bakit ba dapat tayo ay under God o dapat tayo ay nakapasailalim sa Diyos, no? At dito, meron tayong mga taong iimbitahan para pag-usapan yung mga bagay-bagay, mga taong malapit sa akin, at eventually sana makakausap din tayo ng mga iba pang mga tao dito, ng mga imbita pa tayo ng iba pang mga tao dito. Siyempre, sa unang episode ng Under God Podcast, wala akong ibang naisip na pinakamagandang makasama ko dito. Hindi isa sa mga taong alam kong sumusuporta sa akin ever since. Kahit anong mga trip na pagdating sa mga ganito, sinusuportahan talaga ako. Without further ado, papakilala ko na kapatid ko sa pananampalataya, si Dawit. What's up, brother? Welcome sa Under God Podcast, bro. Yon, salamat. Magandang gabi sa inyo lahat. And magandang gabi, brother. No? Maraming salamat ulit na na-invite mo ako sa gantong podcast mo. So, ayan. Let's go! Thank you, Tol. Siyempre, lagi ako nagpapasalamat sa'yo kasi ever since na nag-start ako na maggawa ng content dati, lagi mo sinasama yung live pa, yung sa Flip Talk pa. Pero ngayon, nag-start ako, bro, ng bagong podcast. Ang title naman nito is Under God Podcast. Yeah. Let's go, Under God. Bro, real quick, para sa mga hindi pa nakakakilala sa iyo, pwede ka magpakilala ng isang mabilis. Sino ba si Dawit? Anong ginagawa mo ngayon? At let us know kung pakilala mo sa amin kung sino ka. Okay. Sige, umpisa natin. Mabilis lang, no? So, magandang hapon. Magandang gabi ulit, no? Hapon, no? Magandang gabi ulit sa lahat, no? Sa lahat ng makakapanood nitong video na to. And ako po si Dawit. Yan, that's my artist name. That's my rap name. Sa iba, rap name kung tawagin yan, eh. But for me, it's my artist name, Dawit. And yung yung age ko medyo confidential yan. Pero I'm married na po. I'm married na po, mga kapatid, and trabaho ko ngayon is sa bahay lang, and talagang sobrang buti ng Diyos na napagsasabay-sabay ko yung passion ko sa pagrarap, yung pagtatrabaho namin ng asawa ko, and most especially yung ministry, no? And isa rin po tayong youth leader sa church natin. Okay lang ba banggitin yung church name? So, yes, yun, bro. Batiin mo na rin yung mga mga kasama mo sa church. So, si Kuya Dawit po ay under po sa pangangalaga ng Pag-ibig Christian Ministries, headed by our Bishop Rene Lacuesta and Pastora Shoni Lacuesta. And binabati ko yung mga kapwa ko manggagawa dyan, Leo, Bless, and Raymond, at yun, marami pang iba. So, yan po si Kuya Dawit. Yeah. Solid, no? Bro, real quick, gaano ka nakatagal Christian, bro? Kung di ako nagkakamali, kapatid, simula bata kasi kami, brother, dinadala na ako ng magulang ko sa church, no? Sa Christian church dito nga sa Pag-ibig Christian Ministries. And actually doon din sila kinasal ng doon din kinasal yung parents ko. But for me, naging Christian talaga ako 2012. Yun, brother. So 13 years.
13 years. 2012 yun. 13 years, kapatid. Yeah, solid, no? By the way, nga pala, kaya si Dawit yung una ko naimbitahan dito. Kagaya ng sabi ko kanina, no, itong kapatid ko na to, ever since, no, kapag yung mga trip ko, lagi ako sinasamahan nito. Mula na nagkakilala kami. So, nga pala, nagkakilala kasi kami nito ni Dawit sa isang gig. So, dati kasi parehas kaming rapper. Parehas kami nagra-rap nito. Kagaya sabi niya, siya ay isang hip-hop artist. No, sobrang isa to sa mga tao na sobrang ina-admire ko yung work ethics pagdating sa pagsusulat ng kanta. Sobrang sipag nito mag-release ng mga kanta. Baka gusto mong bago ko ituloy yung kwento kung paano tayo nagkakilala, baka may mga parating kang music na pwede nilang abangan. Sure. Yun, samantalin ko yung pagkakataon na binigay mo, kapatid. Speaking of music, kakalabas lang namin ng 2 bagong track. Bali, featuring dyan si G Vibes yun. Isa rin sa kapatid namin sa pananampalataya. And I think sa mga susunod na episode nitong Under God, makikita nyo rin siya. And the title are, first one is Benamorte. And the second one is Warzone. No, available na yan sa YouTube and we're working on it para ma-upload namin sa Spotify, no. So ayan po mga kapatid, yan po yung pinakabago nating nilabas, Warzone and Belamorte, and we'll start working on another collab pa because si G Vibes maraming utang sa akin niya na collab no? So ayun, iniisa-isa niya na. So may tinatrabaho pa kaming isa, but right now recently yun po yung nilabas namin. Check nyo sa YouTube account ko sa The Wit. Search nyo lang yung The Wit, DA space WIT. So lalabas na yan. The Norte and The Warzone. Yeah. Sobrang solid yung mga track na yun, bro. Lalo yung Bella Morte. Bella Morte, brother. Ano ibig sabihin nga nun, bro? Parang about sa beautiful death. Tama ba? Parang yun yung ibig sabihin. That's right. Yes, sir. Ngayon, no? Bella Morte is Italian word siya. And yun nga, tama ka, kapatid. Beautiful death. And beautiful death of Jesus. Yes. No? The beautiful death of Jesus. Ganda. So, nung narinig ko yun, bro, nung nirelease nyo yun, actually, nasa Bible study ako. Kaya nung pinadinig ko rin dun sa pinadinig ko na rin dun sa mga Bible study ko nung nandun ako. Sobrang ganda, na-appreciate din nila yung Yung nga, kagaya sabi ko, itong kapatid ko, isa talaga to sa mga sobrang ina-admire ko yung work ethics pagdating sa paggawa ng kanta. Sobrang sipag, ang daming yun nga, sabi niya nga si Dawit ay yung isang kapatid namin at may mga utang pa sa kanya na may mga utang pa sa kanya na collab. Kaya ayun. So, bro, yun nga, kagaya sabi ko kanina, gusto ko ipakilala kung paano kami nagkakilala na itong kapatid ko na to. Nagkakilala kami nito dahil sa merong isang hip-hop event dito sa San Pedro, Laguna. Actually, yun yung first time ko na bro. Hindi ko alam kung alam mo, bro, na yun yung first time ko na nag-gig as a rapper. Talaga ba? Oo, yun. First time. Kasi dati nga sa banda talaga ako. Yun yung first time ko nag-gig as a rapper. Ayun, so... bro, ngayon mo lang din, putulin kita. Ngayon mo lang din na malalaman na yun din yung first time namin actually. Grabe. First time din namin yun. Pero, doon, after nung gig na yun, kumbaga first time namin magkasama-sama. Tapos, nung event kasi na yun, ako yung pinauna nag-perform. Tapos, after ko mag-perform, parang kinausap nila ako na, di ko alam, parang si Sak ata nag-approach sa akin na sabi, ano ka rin pala, Christian rapper ka din. Tapos yun, nagpakilala nga kayo na Christian rapper nga kayo, no? Tapos sabi,
Uy, solid. Tapos yan, kumbaga, ano, parang yung start nun, talaga instant na nag-click talaga kami agad nung mga kapatid ko na to. And then bumuo kami ng group. Bumuo kami ng group which is tinawag namin na Alikabok. No? At yun, nakabuo kami ng mga ilang kanta na ano, rap siya, hip-hop. Parang sa iba nga bro, I'm not sure, parang ang tawag ata doon sa music natin, parang drill. Di ako familiar eh, pero parang yung iba parang Hmm. daw yung tunog natin eh. Drill trap. I'm not sure. Trap siya. Trap, Actually, yeah. trap. Oh, lalo yung una, trap siya. Oo, yun. Tapos, yun. Meron din kami mga music video na sa, ano yan, sa YouTube channel ng Hip Hop with Christ, no? Yes, sir. Yung mga music kami doon, magkasama kami. So yun, bro, speaking of Alikabok, no? Pwede ba akong ano, meron ka bang masishare na isang pinaka epic or alam mo parang pinaka nakakatawa na experience natin dati nung ano nung mga nagigig tayo, mga ganyan. May naalala ka ba? O dami, brother. Kulang ang isang oras para para i-share sa mga listeners at manonood natin yung mga masasaya at nakakatuwang experience doon, no? Pero let me share this yung pinaka tumatak no? Simula nung nagkaroon tayo ng grupo. For me, syempre unang-una kung paano tayo nabuo, no? That's the most parang alam mo yon na naramdaman ko yung power ni God na talagang i-connect niya yung mga taong nagtatrabaho sa kanya para mas lumakas pa. Imagine, nagkita-kita tayo doon sa isang event na without knowing, no, na may mga Christian rapper pala dito sa San Pedro, no, dito sa mga karating lugar natin, no. Tapos, syempre yun na nga, nawala yung hiya, no? Kasi nakakatuwa eh na, aba may ano pala ako parang may kapares pala ako ng balahibo rito, may katribo pala ako Dun sa, alam mo yung scene na sobrang hip hop talaga, balagbagan, lalo yung mga batang hip hop, 'di ba? Mga batang rapper, balagbagan sila. Pero may mga asin at ilaw pala na nandoon, no? Yeah. Na may nag-work in silent mode. And para sa akin, yun yung unang-una, no? Nung nagkakilala tayo nila Sak at nila G-Vibes and you, my brother. And pangalawa, ang pinaka for me, yung pinaka-challenging naman, no, sa mga naging gig natin is nung bumaba tayo sa Bike Wars, kung naaalala mo sa Malate. Yeah. Kasi talaga, wow, talagang yung hip hop, yung ano talaga, yung surroundings talaga, yung atmosphere talaga, talagang gangsta talaga, purong hip hop talaga, no? Not to brag, but yung kung naalala mo yung mga kasama natin doon is may Kosa, One Tags, no? Buhay pa si Innocent One noon. Tapos bumaba din yung ano bang grupo to, yung mga bata, Oside Mafia ata yun. Oside Mafia bumaba rin. So talagang puro hip hop talaga, purong hip hop. Tapos Bahala na Gang, andun din sila. Death Threat, nandun din. Vista Blaze, nandun din. No? So, for me, yung gig na yon yung pinaka-challenging sa akin. Kasi why? Paano ka magmi-minister dun sa talagang mga purong hip hop na purong gang talaga, na talagang alam mo yun, yung culture talaga, pati sa hangin maaamoy mo yung pagka-hip hop nila eh, no? Oo, ganun talaga ka-solid. And tayo nandun, isang grupo na hindi kilala, maliit na grupo, tas magmi-minister sa isang malaking event ng purong hip hop. And event was called Bike Wars. Bike Wars, no? Bike Wars, no? Bali, yung event na yun is parang yung mga customized na bikes, no, na mga lowered bikes. Low rider. So, event, alam ko bro, yung event yun. Low riders. Riders Philippines ang nagpa-event nun. Grabe yun. So, it's a tournament, no, ng mga customized na bikes, ng mga low bikes. And yung
yung mga MCs or yung mga artists na in-invite nila, talagang hindi basta-basta, talagang kilalang kilala sa pagdating sa underground and sa hip hop community, no? So that for me, that's the gig na talagang challenging para sa akin bilang grupo natin yung Alikabok, no? Yeah. And last one is yung pinaka nakakatawa naman para sa akin, hindi ko makalimutan. Sobrang tawang-tawa ako at sobrang pagod na pagod ako nung nag Parang shoot alam, tayo ng parang alam, bagong tayo. okay, okay, kala ko. Sige. Yun ang di ko makalimutan, grabe. Tapos nasunog yung mukha ko. Alam mo yun, yung nagsindi tayo ng apoy sa part mo yun eh. Di ko makalimutan yun sa part mo yun eh. Meron tayong gasolina, tapos nagsindi ako ng apoy kasi parang effects yun sa part mo eh, ng Oo. video mo eh. Tapos hindi ko alam na talagang pag nadikit pala talaga sa apoy yun, sobrang lawak ng ano. Oo. Eh syempre, tayo parang excited, yung adrenaline natin, di ba? Pagkatapos ng video shoot, yung pala sunog na mukha ko. Buti nga, So ano, those no? are the things, no? Buti hindi ka masyadong, ano naman, no? Hindi ka masyadong nadilaan nung apoy nun, no? Yun nga brother eh, kung di siguro talagang pati kilay ko, pilik Pero mata, pati nangamoy siguro talaga yung balbas ano ko nun, no, sunog. bro? Nangamoy talaga. Oo men, grabe yun. Tapos after nung shoot, ramdam ko na ang hapdi na ng kabilang side ng mukha ko eh. Sabi ko, eto na yun. Ako, ako Umano naman, sa tol. akin, humagip sa akin yung apoy. Sa akin, bro, yung isa naman sa pinaka naalala ko na ano, na sobrang epic na na-experience natin dati. Naalala mo nag-gig tayo sa Fisher's Mall ba yun? Sa QC? Ah, okay. Oo, Yes, yung sir. gig kasama natin, yung nakasama naman natin doon yung ano, Because ata. Tama ba? Ah, yung grupong Because, no? Oo. Because ba? Hindi. Almost. Si Because kasi, almost. Yeah, Yeah, almost. almost. Tapos, tawa talaga ako nun. Kasi ano, meron doon, kasi yung event sa rooftop siya. Yung event Oo. sa rooftop siya gaganapin, tapos parang 9th floor ata yun, hindi ko maalala, or 10th floor yung ano, yung lugar. Tapos, umakyat tayo dun sa hagdan na Walang sobrang dilim. elevator. Akala natin bro, akala natin haunted house. Akala natin nasa haunted house tayo. Totoo. Pagtingin natin bro, may elevator pala. So, tuwa talaga ako. Sabi ko, sobrang ano nito. Naalala ko yun. Sobrang epic ng experience na yun eh. Anyway, bro, this is something lang na ano, no? Nagkasama-sama tayo dati. Pero, uh, uh, magkakasama tayo dati as Christian rappers. Pero this is something na parang hindi natin masyado nadidiscuss, no? Like, yung hindi tayo masyadong nagdi-discuss kung ano yung pagdating sa theology, yung ano yung stand natin sa ganito, sa salvation, sa ano. Hmm. Real quick lang bro, kumbaga gusto, I'm just curious no, since mga dating hindi natin mga napapag. Wait. Go. Huwag mo naman hirapan yung tanong, ha, brother, ha? Hindi, ano lang to. Hindi tayo aral ng theology. Yung mga mild lang. But go on, sige, anong tanong yan? Like, And I'll try my and then, best eto bro, sagutin. interesting. Kasi, recently kasi, sinasound trip ko pa rin yung mga ano natin, yung mga tracks natin, no? Meron tayong isang track na yung Praise. Alam mo kasama natin sila. Praise, yeah. Yeah, kasama natin si Paid, sila Jerel. Yep. Yeah. Yes. Tol, meron kapag kasi syempre marami nga tong rappers na magkakasama no. Tapos si Sak, naalala ko, meron siya lyrics doon na parang may line siya na parang minahal niya yung mga makasalanan, ganyan. So tapos tol, nung ano na, uh, nung sa line na ni Paid, yung sa part na ni Paid, meron siya lyrics doon na sobrang galit siya sa mga makasalanan. Ayun, so, out, Contradicting, di ba? Oo, kumbaga parang kung titignan mo, parang contradicting talaga actually. Makikita mo na we're coming from two different worldviews, no? Pagdating sa salvation, no? Yun napansin ko doon eh. And turns out, if I'm not mistaken, alam ko si Pate ay Calvinist. No, so Okay.
Doon lang tayo, bro. Like doon lang sa ano na yun. So where do you stand dun sa ano na yun? Like naniniwala ka ba na ang Diyos ay galit sa mga kasalanan o mahal niya yung mga makasalanan? For me, ito yan. Syempre, as Christians, syempre babase tayo sa Bible, di ba? And kung, kung hihimay natin yung lyrics ni kapatid natin na Owel, sabi niya, di ba, mahal, ano, pakiulit, brother? Parang basta may Yung kay Leo. ang lyrics niya doon parang inibig niya o parang mahal niya yung mga makasalanan eh. Verbatim, Oo, di ba, parang I'm ganun. rephrasing, hindi yan verbatim. Nire-rephrase ko lang yung lyrics niya. Pero yun yung point. Kumbaga, Oo. mahal God yung mga makasalanan. For me, yes, it's biblical kasi mahal niya ang mga makasalanan. Totoo. And for me, tama naman yung sinabi ni Leo kasi knowing may kapatid na si Leo nga, pag nagsusulat niya ng kanta, lagi yan nagtatanong kung bro, tama ba to? Sabi ko, basahin mo sa Bible. Dapat na lagi kang Bible-based para hindi tayo magkamali, para hindi tayo makita ng butas. And I don't know if tama yung verse na to. Let me find it. Okay, bro. Wait lang mga kapatid Go lang, brother. Take your time. So ito po yung patunay na talagang biblical yung sinabi doon ng ating kapatid na si Leo. Hanapin natin. Sa Romans 5:8, no? Ang sabi po diyan, ngunit ipinadaman ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. So malinis na sinabi doon na minahal tayo ng Diyos habang tayo'y makasalanan pa, no? And for me nagkatalo yung dalawa na yon, yung kay Paige kay Leo, sa isang maliit na letra lang, no? Sa isang maliit na letra lang kasi kay Paige ang sabi niya naman galit sa makasalanan. Tama? Yeah. But when we say kasi na minahal ng Diyos ang makasalanan, okay? He is referring to the person. Tama? Yes. Minahal ng Diyos ang makasalanan. He is referring to the person. But kung sinabi ni Paid na galit ang Diyos sa kasalanan, yun Yeah. yun no? When you say galit ang Diyos sa kasalanan, galit siya mismo hindi sa tao na Yes. gumagawa ng kasalanan. Galit ang Diyos sa kasalanan mismo. Okay, so for me, yun lang naman yung naging ano nila doon, naging conflict nila. Hindi ko rin alam kung ang ginamit ni Fade ba is galit sa makasalanan. Pero kung galit sa makasalanan, pwede tayong mag-come up na ang tinutukoy ni Fade, tao mismo na makasalanan. Yeah. But for me, papanigan ko doon si paring Leo. Kasi from the Bible verse mismo nang galing, ayun nga, Romans 5:8, ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo makasalanan pa. So ibig sabihin habang makasalanan tayo, minahal niya tayo. No? And ang nire-refer nila dito is yung tao mismo. And para sa akin naman kay Paid, tama 'yon kung ang tinutukoy ni Paid is yung kasalanan mismo, not yung tao na gumagawa ng kasalanan. Yun ang take ko naman doon, brother. Yeah. Exactly. I side video din dun sa ano na yun. Kasi parang hirap mag-share ng gospel nun, no? Pagka ganun. No? Na, Talaga ka. di ba? Parang sasabihin, oy, tanggapin mo ang si Jesus kasi galit siya sa'yo. Parang, I mean, yeah, I mean, ano lang, something lang din na parang maganda lang din na ma-discuss kasi, yeah, and I believe ano siya parang it contradicts yung character ni God, no? Na He's a loving God, He is a gracious God.
yun, kagaya nga dun sa sinabi mo na verse sa Romans 5:8, no, na when we are still sinners, namatay na si Christ para sa atin. And that's the greatest love of all, no? Na Hmm. si That's right. Christ is willing to die. Yun nga yung kakaiba sa Christianity, no? Christianity yung kaya sa isang story na yung bida namatay para sa kontrabida, para iligtas yung kontrabida. Tayo yun eh. Yes, sir. Tayo yung mga kontrabida na yun eh, no? Na, alam mo yun, we sinned against Him, no? Pero I also believe din naman, no, na yung love na yun ni God, na though tayo ay sinful, though tayo ay makasalanan tayo, minahal na tayo. Hindi ibig sabihin no, na dapat manatili tayo sa kasalanan. Diba? Yes, sir. That's right. Ang resulta nun, tayo ay dahil doon sa love na yun, magkakaroon tayo ng change heart na mas gusto natin na sundin ang Panginoon, mas mahalin din at alam mo yun, sumunod sa Kanya. No? Exactly. Yeah, kaya nga natin ginagawa rin itong mga ganito eh, di ba? Na alam mo yun, tinatry natin mag-reach out even sa social media, even dito sa mga ganitong podcast. Kasi everyone should know, no? Kailangan marinig to ng lahat ng tao, yung good news na to eh, di ba? Tama. Hindi dahil sa good news na to, bro, isipin mo na lang tayo, tol. Galing tayo sa makasalanang buhay dati, tol. Isipin mo sasabihin sa atin yun na, galit sa'yo ang Diyos. Ayoko na dyan. Ayoko na dyan sa Diyos na yan. Galit pala sa akin yan eh. Di ba? Tama, yun ang ano mo. Yun ang first reaction mo, di ba? Oo, parang, gusto mo ba lumapit sa taong may, kahit nga sa tao na lang eh, di ba? Pag alam mong galit sa'yo yung tao, lalayo ka doon. No? Kaya, I mean, yun. Hindi inintay ni God na, no? Hindi, si God talaga yung nag-first move and tayo, we respond to that, no? Yun. Thank you. Yes, sir. Thank you sa pag-clarify din doon sa, sa mga ganun. And, siguro, bro, Alam mo ba kahit si paring Leo, si kapatid na Leo natin na bother din doon. kasi bago natin, ang tagal yung di ba, bago natin i-release yun, parang nagkaroon pa ng discussion sa GC natin na parang, yun nga, something na gano'n. Pero syempre, dahil track natin yun, tayo masusunod doon, i-release pa rin natin. Let's go! Anyway, brother, this is something na that truly amazes me, brother, lalo nung nalaman ko na God has been working, continuous ang pag-work sa ni Lord, 'di ba? Even before naman, 'di ba, na tayo nagpapagamit na tayo kay Lord sa pamamagitan ng yun, na nagagawa tayo ng mga music para para mag Christian rap music, no? And ang goal naman natin nun para mapakilala din mapakilala si Jesus sa eksenang yun, no? Technically, right, that's right. Missionary tayo tong time na yun eh, no? Missionary tayo sa hip-hop community. Pero bro, curious ako, bro. Kasi this is something na it truly brings joy to my heart kung nalaman ko na ikaw ay isa na ring youth leader. Pwede mo bang kwento sa akin paano nangyari yun? How did you come up na you accepted yung calling ni Lord to be a youth leader? Kasi tama, di ba? Okay, sige. Hanggang naghahawak na ng youth sa church nyo. Yes po. Parang youth pastor, ganun, no? Yeah. Parang ganun na nga yun. So, sige, share natin yung part ng buhay ko na yan, ang paglilingkod sa Diyos bilang part ng ministry. And sige, ako po ay sa 2012, no, na-convert from a Catholic to a born again Christian, and naging maalon, no, yung journey natin simula nung 2012 na yun. But maaga po tayong na-involve sa gawain ng Diyos. And ang unang ministry ko po napasukan is yung kids ministry. So pag may Sunday service, kami yung mga nagtuturo sa mga bata, toddlers, 6 to 8 years old if I'm not mistaken, yung mga edad na tinuturuan namin. And nagamit ko po yung ko dyan yung
creativity ko eh. Kasi mahilig ako sa mga crafts, alam mo yun, brother. Yung mga art, mga ganun. Mahilig akong ganun. Tapos tinuturuan ko yung mga bata. Tapos, yung mga games, yan. Pero Mahilig bro, kami sa mga pero ganyan. bro, babad ka sa Archangel dati, no? Oh, siyempre, yung si, ano ba yun? Pintado ba yun? Okay, tuloy. So, ayan. Yan po ang first ministry ni Kuya Dawit bilang naglilingkod sa ministeryo ng Diyos. And pangalawa po, and napopromote tayo eh. Pagkatapos ko naman po dyan ng season ko sa youth ministry, sa children's ministry, na naging head po tayo ng ushering department dito sa church namin. So, buti po ang church namin, sinesend po nila yung mga workers nila sa mga, alam mo yon, sa mga seminars, kung paano mag-usher, kung ano yung kahalagahan ng mga ushers, no? Kung ano yung dapat mong iset na atmosphere. Pagkakita pa lang sa'yo ng tao, kailangan ngiti ka na kagad para ma-set mo na yung mood, di ba? May mga ganon. So, malalim po yan. Akala po nila yung ushering team is basta-basta lang. But, may malalim po na trabaho ang ushering team pagdating sa ministeryo. Actually, lahat naman po. And, after dyan, no, transition po tayo and dito po sa pinaka ministry na meron tayo ngayon, nakitaan din po tayo ng potential ng ating bishop and hindi naman po nagkakamali ang bishop natin. Syempre may vision din naman yan galing sa Diyos, no? And na promote po tayo bilang youth leader. Siguro po magdadalawang taon na ngayon na ako po ang umahawak ng youth dito sa Pag-ibig Christian Ministry. So ayun po, awa ng Diyos, ini-equip niya naman tayo araw-araw. Patuloy niya akong tinuturuan, binibigyan ng wisdom, knowledge and understanding kung paano magiging effective, no, dun sa ipinagkatiwala niyang trabaho. And ayun, mahirap bro pagdating sa youth ministry. Sobrang hirap. Kitang-kita ko dati yung ugali ko nung wini-win ako nung mga deacon sa amin. Alam mo yon, dati nagtatago ako pag sinusundo ako sa bahay eh. Kasi ang kukulit ng mga deacons namin, mga elders namin dati. Talagang sinusundo kami niyan sa bahay, nangangatok yan. Tapos sasabihin ko wala akong damit, hindi pa ako naliligo, mga ganong reason. But for me, I'm so thankful na hindi nila ako sinukuan. Alam mo yon, brother? I'm so thankful to God sa buhay nila na hindi nila ako sinukuan para talagang madala sa church, no? And right now, no, ayun na rin yung ginagawa ko ngayon, no? Susundo na rin ako ng mga kabataan and kinakatok sila. Kulang na lang paliguan ko, brother. No? Call time alas 5. Alas 5 di pa naliligo. So, ayan po ang trabaho ng mga youth leader na talagang kailangan pupukpukin mo yung mga kabataan ngayon. But, yun nga, siyempre, iba-ibang generation, no? Kailangan marunong ka rin makibagay, no? Kailangan marunong ka rin lumagay sa sapatos nila kung paano mo sila pakikisamahan. So, for me, being a youth leader sa panahon ngayon is so very challenging talaga, no? Kailangan mo talagang laging humingi ng wisdom, knowledge, and understanding sa Diyos. Kasi pag ikaw lang mismo, hindi mo kakayanin eh. Social battery mo, physical battery mo, madidrain talaga pag ikaw lang, no? Pag wala yung grace ni Lord, no? Yes. Wala. Ang sobrang hirap po ng ministry pagdating sa youth. Kasi talagang yung youth ngayon, napaka-dynamic eh. Talagang ano sila eh, yung pure yung energy nila, talagang isang grupo sila, isang grupo sila, isang samahan, sila talaga yon, solid talaga. So kailangan mapantayan mo yung level ng energy nila. And right now I'm so thankful na patuloy tayong ni-equip nga ng Diyos. And kahit nagmi-minister po tayo, kahit naglilid tayo, patuloy andun pa rin po yung learning andyan po talaga, yung training nandyan. And hindi natin alam, no, baka sa mga susunod na season ng buhay natin mapromote tayo sa
ibang bagay, hindi natin alam. But right now, ang season ko po ngayon is sa youth, and I'm so thankful to God na talagang tinutulungan niya ako para magampanan yung ministeryo ko dito sa aming church. Yeah. So ayun po, Thank you, mga bro. kapatid. Actually, yan din yung gusto kong i-ano eh. Pwede mo ba akong bigyan ng insight? Like, ano yung landscape ng youth ngayon? Kasi syempre, iba yung youth ng generation natin sa generation natin ngayon. What works para sa kanila? What works, ano yung ways para, ano ways para mas ma-reach out sila? Alam mo yun, yung ganun, bro. Okay. For me, tama ka dyan, brother, no? So, talaga yung youth kung ikukumpara sa panahon natin at sa panahon nila ngayon. Kasi tayo, pag sinundo tayo sa church, pag sinundo tayo sa bahay ng mga taong church, andun yung parang hiya eh. Alam mo yon na, uy, ano yan, sumama ka dyan, sinundo ka pa dito. Tapos, Yeah. tataguan mo lang, tapos aanuhin mo lang. Syempre tayo, out of nga doon sa hiya, sama tayo. 'Di ba? Sama tayo, ganyan, ganto ganyan. Ngayon bro, yung I'm talking lang dito I'm talking about lang sa mga youth na na-handle ko. Sila ngayon, bro, yung mga youth na na-handle namin or yung mga wini-win namin. Kahit puntahan mo sila sa bahay, kapag hindi nila gusto, hindi talaga. Ayun yung nakikita ko, brother, ha? And sobrang busy ng mga kabataan ngayon. So, syempre, hindi naman lingid sa kaalaman nating lahat that this era is digital era. So, ang daming distraction. Diba? Ang daming umuubos ng oras nila. Hindi katulad nung time natin. That, syempre, yung smartphones, pauso pa lang ng mga panahon na yun, di ba? So, tayo, maaabutan tayo ng mga taong church sa labas ng bahay, nakatambay, walang ginagawa, nagkukwentuhan. So, on the time na sunduin nila tayo, mapapasama talaga tayo kasi wala naman tayong ginagawa, tambay lang, di ba? Sila ngayon, kailangan mong katukin sa kwarto, kailangan mong pasukin yung bahay nila kasi andun sila nagmumukmuk sa loob ng bahay nila, nakatunga nagdo-doom scroll sa cellphone. Right? So ayun yung challenge, no? Sobrang distracted ng mga kabataan ngayon. And that's why for me ang atake, brother, is talagang kung ikaw isang leader na nagli-lead sa youth, no, lalo sa panahon ngayon, for me ang atake is you have to prepare something na makukuha mo yung attention nila agad. Alam mo yun, like for me ang atake ko personally is sa sports, no. Syempre mahilig din po tayo mag-basketball. So ayan, yung mga youth fellowship namin, brother, hindi lang siya yung puro preaching, hindi lang puro study ng word, hindi lang puro prayer. Talagang may bonding kami. Like basketball, jogging, like recently lang nagkaroon kami ng kakagaling ko lang sa youth fellowship, nagkaroon kami ng movie night. So nood kami ng mga inspirational movie kanina. So ayun, kailangan mo mag-prepare ng mga activities na talagang makakatch mo yung attention nila. So yun po ang challenge sa mga youth natin ngayon. But ayun nga po, patuloy ko nga sinasabi na talagang mabuti ang Diyos. Ang grace talaga ng Diyos ang kakapitan natin kapag ikaw ay nagmi-ministeryo. Yeah. Actually, yan, galing nung transition mo, bro. Kasi din yung gusto ko itanong sa being a youth leader, being a youth pastor, how does that shape yung relationship mo with God? Paano nun na shape yung relationship mo with God? Ano din kasi, bro, no? That's something din na interesting, no? Kasi syempre kapag nagmi-minister tayo, praise God na nakikita natin, masaya tayo pag nakikita natin na nababago yung buhay ng ibang tao. Pero let's be honest, mas tayo yung binabago ni Lord dun, no? Yeah, actually, yun, bro. Yan yung gusto kong itanong sa'yo, like, ano yung how does that shape yung relationship mo with the Lord, being a youth leader?
Yun, gusto ko i-highlight yung sinabi mo kanina, brother, na although naglilid tayo, no, pero tama ka no. Habang nakikita natin na ginagamit tayo para baguhin yung buhay ng ibang tao, mas malaking impact na tayo rin pala na binabago pa rin talaga tayo ng Diyos. Kaya nga sinabi ko kanina, no, kahit anong ministry na meron ka, lahat yan training pa din sa'yo, learning process pa din lahat. Even pastor ka na or bishop ka na, Yes. no, yung ministeryo po sa Diyos is patuloy na babaguhin ka, and patuloy na babaguhin yung relasyon mo sa Diyos. And for me, ito po yung nakikita ko. And dati kasi nung youth ako, hindi ako seryoso brother. Hindi ako seryoso. Masabi lang na pumupunta sa church. Alam mo yun? Masabi lang na pumupunta sa church, active sa ganito, active sa ganyan. And right now, nakikita ko yung mga youth na hinahandle natin ngayon is ganun din, brother, ganun din. No? Ganun din. So ako, nakikita ko na yung sarili ko na ginagawa ko dati yun, and nakikita ko sila ngayon. Ganun din yung ginagawa nila. And ako, dahil pinagdaanan ko na, sinasabi ko sa kanila yung disadvantages ng bagay na yun, no? Sinasabi ko sa kanila na seryosohin nyo yung pakikipagrelasyon sa Diyos, yung ugnayan nyo sa Diyos. Hindi yung masabi lang na nasa church kayo, yan, nasa music kayo, na may member kayo ng church, no? Dapat seryosohin nyo, kasi hindi habang buhay bata kayo, sabi ko sa kanila. Ako nga kung ibabalik ako sa dati kong edad, ang dami kong gustong baguhin, ang dami kong gustong itama, no, kapatid. And right now, Parang bro, no? Sana dati pa pala ako nagseryoso kay Lord. yun, No? yun, brother, na tumbok mo, nakuha mo. And ako po, nanghihinayang pag nakikita kong ganun yung youth na hinahandle ko, na hinahandle namin, may mga ganun sila, no? And yung sa katanungan mo naman, yung paano ngayon na Paano na-shape yung bago relationship with God? paano na-shape yung relationship ko sa Diyos. Syempre, iba na po, ibang usapan na. Naging matured na tayo, no? Naging matured na. And nakikita ko yung dati ko sa kanila, ugali na hindi seryoso. So, tayo po ngayon is lalong nagmamature na dapat seryosohin natin yung pakikipagrelasyon sa Diyos, no? Hindi tayo habang buhay bata, no? Hindi tayo habang buhay malakas, hindi tayo habang buhay malinaw ang mata, hindi habang buhay malakas ang tuhod para lumakad, para humayo. And kailan ka kikilos, kailan mo seseryosohin yung pagtatrabaho mo sa ministry, kailan mo talagang pagtotoonan ng pansin, kailan mo ibibigay yung 100 na focus mo kapag matanda ka na, kapag hindi mo na kayang gawin yung mga nagagawa mo habang bata ka. So, Yeah. para sa akin, yun po. Right now, I'm 100% focused, no? And 100% seryoso pagdating dun sa mga ginagawa natin, lalo sa ministry. Kasi dati, petiks-petiks lang Putyo-putyo lang, alam mo yon, na masabi lang na nag-church ka, umaattend ka sa ganito, ganyan. Pero hindi ka seryoso deep inside your heart. And right now po, nung tayo na yung umahandle, no, nakikita natin yung ugali natin dati. Mas lalo po tayong tinuturuan ng Diyos na ibigay mo yung whole heart mo, wag kalahati lang. So, maging 100% ka. So, yun po, kapatid. Yeah, Ang tinuturo Thank you sa akin ng Diyos for na. sharing that, bro. Actually, nakaka-relate ako dun sa sinabi mo na yung wag sayangin yung oras. Kasi, for example, ngayon, gusto kong, dahil nga, naging part kasi ko ng bro, I'm not sure kung nabanggit ko na sa'yo. Part kami ngayon ng crew. Yung crew kasi, siya bro, sila yung dating Campus Crusade for Christ. So, nag-iba lang yung name, nagkinawang crew. Pero yun nga, kumbaga, it shapes my heart din sa ministry. Dati kasi, nung first year ko being a pastor, more on, alam mo yun, parang, basta, kahit sino masyara, ganyan, kumbaga, hindi strategic yung way ng pagmi-ministry. Kumbaga, sino lang, basta sige, share tayo sa, ewan ko, nakikita mo dati, parang
share kami ng gospel sa mall, ganyan. Parang kung sino lang yung makausap. Hmm. Eh, through crew, ginamit yun ng Lord para maano na ma-shape yung heart ko na mas maging strategic sa pag-share ng gospel. And yun nga, ngayon, alam mo yun, yun dun lang sa sinabi mo, parang na ano na yung pag ministry ganyan, yung sayang yung time. Sabi ko, sayang yung time ko dati nung nasa campus pa ako. Dapat pala nag-reach out na ako na nag-reach out dati nung nag-aaral pa ako. Ngayon kasi gusto natin gawin yun. Pero ang hirap na kasi pumasok Totoo. sa campus lalo kasi hindi na tayo estudyante. Kumbaga katakot-takot pa na Totoo. yung kailangan mong asikasuhin, ang dami pa pang mga tao Totoo. dapat lapitan para lang makapag-share ng gospel sa school. Unlike, alam mo yun, kung ikaw yung estudyante na nandun ka, kumbaga, pwede, kumbaga malaya ka na gumalaw doon para mag-share ng gospel. So, Hmm. yun, parang mga something na ano. Pero, yan nga, parang syempre, part na lang din yun ng ano natin, no? Part na lang din ng ministry, ministry natin. Hmm. Bro, ah, bigyan mo ako ng insight sa like sa kamusta yung ministry, yung youth ministry nyo ngayon, like ano yung how God has been working sa youth ministry nyo ngayon. What God Yes, sir. can do. Sa ano yan, no? Sa church mismo namin, no? Yeah. And Oh. yeah, I would love to share that God has been so very alam mo yun, graceful to us, no? Sobrang buti ng Diyos sa ministry namin ngayon because nagkaroon kami ng outreach. Nagkaroon kami ng outreach ministry, no? Mayroon na kaming outreach church ngayon dito sa isang community malapit sa church namin. Actually, yung community na yon parang naging relocation site siya. Kasi meron sa amin dito, mga nakatira sila sa ilalim ng tulay. Tapos, dati nagtuturo na kami dun sa community na yon. But nung na-demolish sila doon, nalipat sila sa isang medyo may kalayuan kasi nalipat sila sa isang secluded sa isang lugar. And right now, yung heart ng bishop namin nandun talaga kasi mga bata doon, mga nanay, talagang halos kakilala na namin sila, natuturuan matagal na panahon. And hindi naman sila makapunta sa church, no? Hindi sila hirap sila makapunta sa church, no? Sa maraming kadahilanan. And napakabuti ng Diyos dahil yung church yung dinala natin doon sa lugar nila. Amen. And meron kami ngayong isang outreach church dito sa Sitio Kabalikat 5C. And ayun po, sobrang kabutihan ng Diyos sa ministry namin. Syempre, marami ring kabataan ng dagdag dahil yung community na yun is jam-packed talaga. And I think meron at least mga 100 family. Imaginein mo kung gaano kadami yung tao na yun. Tapos yung church na yun, may church na kami doon. Although maliit yung church but kompleto siya. Basta ang Lord ang nag-provide, kompleto yan. And right now yung ministry, yung youth ministry po namin is hindi na kami lang na yung anak nung mga nagche-church doon, no. May mga iba na kaming kasama, no, doon sa outreach nga na yun, no. So tingin ko nasa 20 or 23 yung hinahandle natin doon sa church ministry na yun, sa outreach church na yun. So kung idadagdagin sa amin, ang total lang count ng youth sa amin siguro nasa 50 na kami, no. So ganun po kami nag-grow. Dami. No? So ganun kami nag-grow. Yes, kapatid. Praise God. Ganun po kabuti ang Diyos sa church namin ngayon, no. Doon po nag-a-add talaga. So may ano rin yan, may kapalit din na trabaho talaga. Syempre, dumadami kayo, nagmo-multiply. Kailangan worker din, nag-upgrade din. So, ganun po kabuti ang Diyos sa amin ngayon. Wow, praise God. Sobrang makaka-bless marinig yun, bro, na the Lord has been adding number, no, sa ministry niyo. And especially mga kabataan. malaking tulong din, bro, na no, kumbaga kayo kasi kumbaga as
as a core. Sabihin natin. Yung term kasi namin na ginagamit eh. Yung core nyo kasi solid na eh. Kumbaga, tagal nyo na kumbaga talagang Totoo. pinatibay na ni Lord yung ano eh, yung na-strengthen na yung ano yung core. And I believe kasi kapag na-strengthen yung core, marami ng kumbaga madali na mag ano eh, mag-expand, alam mo yun, yung mag-reach out kasi for example yun, yung 23 na yun, 23 na kabataan na yun, bro. Let's be honest. Gustuin man natin, bro, hindi mo kayang mag-isa yun. Totoo. Sobra, brother. Kaya kailangan mo talaga ng mga katuwang dun sa ministry na yun, di ba? So ngayon, Totoo. Ikaw youth leader, ilan yung mga ano mo, yung parang nasa core team mo na kumbaga katulong mo mag-minister? Okay. Shout out sa kapatid ko si Owel. Siya po yung assistant leader ko. And number one na katulong ko yan no, sa gawain sa Ministeryo ng Diyos sa aming youth ministry. And syempre sumunod dyan yung wife ko. No, talagang 100% nakasuporta yan. No? And yun nga, yung sinabi mo kanina, yung core namin. Kasi kami ay nag-G12, no? G12 kami. We are batch 2. Tama ba, Hal? Batch 2 kami nung nag-G12 kami nung nakagraduate kami ng G12. And lahat yun nang nandun na nasa church pa namin is katulong ko lahat. Like yan, sila Bless, kapatid ni Leo. Shout out sa kanila yon sa wife ni Leo, si Nika, si Julie, si Raymond. Yan yung core namin. May mga yon mga mag-aasawa na kami eh. Mangilan-ngilan na lang yung single sa amin. And lahat yun at sila katulong ko no yung music ministry, nasa music ministry yan sila, nasa ushering team, and lahat sila katulong ko, hindi lang ako talaga. And ayun po yung pinakamalaking bagay sa akin na hindi ko tinitake ng solo lang no. Yeah. Yung gawain sa ministeryo natin sa mga kabataan, like katulad nga ng sinabi mo, ang iba ngayon yung kabataan and iba rin mag-handle, sobrang challenging, and that's why I'm so thankful sa Diyos na may mga katulong tayo. Yan, nandiyan yung misis ko, nandiyan yung mga kaibigan natin solid, mga kumpare na natin no, mga kumare na naging kumpare na kasamahan mo sa church. So ayun, yung kaya yung tinutukoy mong core, yung solid, andun talaga. Yeah. Kapatid. You mean, bro, you mean to say si Snap ay may mga disciple na din? Yes sir, meron sir. Grabe, solid. Dun sa community nila. And natigil nga lang brother, dati may pinupush kami na basketball ministry. Si so Isaac. Ang nangyayari, patak sa basketball. Oo, ano rin sa basketball yun, mahilig rin sa basketball yun. So ang nangyayari, kada community na pinupuntahan namin, bumubuo kami ng isang team. Dati nagko-compose yun siguro ng mga 10 to 12. Kasi whole court eh. Nung ginawa namin yun, brother, yung basketball ministry na yun, sobrang effective. Alam mo, sila mismo yung lumalapit, nagpapalista. Kuya, sali mo ako dyan. Kasi talagang, ayun nga yung sinabi ko kanina, you have to prepare some activities na makakapture mo yung attention nila. And basketball is ayun, number one tool, number one thing na nakitaan ko ng potential. And syempre kami mahilig din mag-basketball. Alam mo, nakabuo kami nung ano lang yung parang biglaan lang na team. Meron kaming 5 team na tag 10 or tag 15. Biruin mo ilan na yun? 75 brother na kabataan, isang buhos. Biruin mo yun, kung ma-handle nyo ng maayos, maaalagaan nyo ng maayos, 'di ba? Sobrang dami. And sobrang laking pagbabago sa lipunan kung lahat yon talagang madi-disciple mo ng maayos. Yes. Bro, totoo. Ganda nung ang ganda nung strategy na ginagawa nyo. And hindi naman nabago siya kasi alam mo pag inaral mo nga yung ministry ni Jesus, no. That's something na nakaka-amaze din sa ministry ni Jesus. Naalala ko diyan, bro, yung woman at the well. Naalala mo, yung Samaritan woman na tagpo ni Jesus. Nag-start yung conversation nila sa simpleng conversation. Naalala mo ba kung ano yung sinabi ni Jesus? Kung ano yung
kung paano in-start ni Jesus yung conversation nun. Kung paano niya na-win. Let me learn, brother. Medyo Yung- nalimutan na natin eh. Yeah, sa John 4 yun, bro. Sa John chapter 4. Tapos, oh, we know, no, yun nangyari, no. Yung Samaritan woman kasi na yun, yun yung ginamit. Yun yung unang babae na si Jesus yung Messiah. Tapos, dahil sa sobrang joy, sa sobrang tuwa ng babae na yun, yung buong village dun, yung Samaritan village na kung saan siya nakatira, na-win yun lahat. Kumbaga kami doon na sumampalataya kay Jesus dahil doon sa Samaritan woman na yun. Pero alam mo kung saan nag-umpisa yung conversation nila? Saan, brother? Ang tanong lang ni Jesus, pwede bang makainom ng tubig? Yeah, kasi nasa well sila noon eh, 'di ba? Nasa balon sila nag-uusap, no. Ang galing, so kumbaga kaya sabi ko na ko lang na sobrang strategic. Sa inyo, ang ano niyo noon, gusto niyo bang sumama sa amin mag-basketball? Yun, 'di ba? Simple lang, 'di ba? Yes. Napaka-casual lang. Bro, pero I'm curious kasi yan something din yan na gusto rin namin na i-apply siguro sa church yung basketball team. Paano nyo tinatransition? Kasi kagaya sabi mo, madali kasi maghikayat ng kabataan pagdating sa basketball kasi yung Pinoy alam mo yun, kumbaga basketball culture talaga yung Pinoy. Pero paano nyo tinatransition from mere na ini-invite nyo sa basketball, paano nyo siya tinatransition to be disciples, parang ganun. Yan. Okay, let me share that to you. Sabi ko kanina kung natuloy-tuloy, no? And kung naalagaan sana malaki yung potential na maging tool siya para makapag-win ka ng mga disciples. Ayun yung naging kulang sa amin, brother. And isa yon sa pinanghihinayangan ko na nawalan kami ng strategy. Alam mo kung bakit? Kasi our main purpose is para humatak muna ng marami. So, nilure namin sila sa basketball. Okay, parang kinuha namin yung attention nila sa basketball. Di sama sila. Basketball, tama. And, syempre, basketball, sinusundot-sundutan namin ng may konti kaming word exhortation bago mag-start. May preaching may nagpe-pray kami. So, ay usual na ginagawa pag nagmi-minister ka. Hindi siya purong basketball. May word bago magsimula yung game, may prayer. And, ang nangyari, brother, ganito. Ang focus ng mga kabataan napunta lang mismo dun sa basketball. No? Sa basketball lang mismo. Kasi wala kaming strategy, wala kaming sinundan na atake nga, kumbaga. And nung nangyari, gusto na namin silang i-disciple, gusto na namin mag-go deeper, yung hindi lang basta pa-exhort ng word, hindi lang basta ma-invite namin sila. Nagkandawalaan na. Alam mo yun, watak-watak na. So, the thing na pagkakamali namin is siguro yung purpose namin, no? Kung bakit namin ginawa yung bagay na yun. Hindi siya tama. Kasi ang purpose lang namin is para grupo lang sila, para masabi lang namin na marami kami. 'Di ba? Ayun ang purpose namin. And after that, wala na kaming plano, wala na kaming idea kung paano sila itutuloy and ita-transition na maging disciple talaga. Na maging tao talaga sa church na magmi-minister. So, para sa akin, kung nagawa namin na solid na plano 'yun, no, nagawa namin ng structure kung ano yung pagkakasunod-sunod from basketball to discipleship. For me, napaka-effective ng plano namin. But for us, yun ang hindi namin nagawa. No, hindi namin nagawa. And hopefully, and we're praying na sa mga susunod pa na pagkakataon, pag binigyan uli kami ng time na makapag buo ng ganong basketball ministry. Sana tama na. Tama na yung purpose namin, set na yung heart namin, set na yung strategy namin. Kasi ang laki ng potential eh. Sayang, yun ang pinanghihinayangan ko. And yun nga, nung nawala yung basketball, kalas-kalas din sila. Kasi nga,
mali yung na-introduce namin. Basketball talaga yung introduce namin, hindi yung pagde-discipleship. No? So, for me yon brother. But for me, magandang panimula yun. Oh, bro, actually, kung titignan natin yung ministry ni Jesus, ganun talaga naman ginagawa niya eh. He started with a crowd. For example, yung isa sa yung pinaka public na ministry na miracle na ginawa ni Jesus, yung feeding of the 5,000. 5,000, isipin mo, Yup. 5,000. Pero hindi lahat yun naging disciple. Totoo. Kumbaga, ano talaga siya, bro, yun nga, praise God nga din kasi na-connect nga kami sa crew, no? Kasi nalaman ko na, alam mo bro, sa ano pala, sa statistics, sa 10 na mashe-sharean mo ng gospel, tingin mo ilan yung magiging disciple dun, bro? Ano lang, wild guess mo lang. For me, realistic na sagot dyan, 3, 4. Marami na nga. For me, 3. Kadami yun, bro. Alam mo, yung realistic talaga and statistically speaking, sa 10 masasharean mo ng gospel, yung madi-disciple mo dyan isa. Minsan wala pa. Minsan wala. Yeah, that's the reality, no? Pero again, ang maganda naman, ang pinakamaganda naman kasi doon, bro, is yung success kasi sa witnessing. Ano naman yun eh, it's simply taking the initiative to share si Christ sa kanila by the power of the Holy Spirit. Right. At nagawa na natin yung part. Kumbaga yung result nun, si Lord din bahala doon. Tama naman. For example, point din. Diba? Tayo, hindi naman tayo nung una tayo na share ng gospel, naging Christian na tayo agad eh. Kumbaga, so the seed has been planted sa atin. Na-plant sa atin. That's right. And si Lord din bahalang magpa-grow nung faith na yun eh, nung faith seed na yun. So, yun. Thank you bro for sharing that. And yun nga, I'll continue this train of thought ko na, yun, si Jesus. Ganun talaga bro, may filtering talaga. Ang ginawa ni Jesus noon bro, nung, diba, actually, si Jesus, pag natinig na natin yung ministry niya, meron talaga siyang ginagawang filtering na tinatawag. For example, noon, nag-miracle siya ng feeding of the 5,000. Diba? Ang nagpakain siya ng fish, nagpakain siya ng bread. Tapos after nun, sinundan niya yon ng isang solid na teaching na sinabi niya, I am the bread of life. Yung mga tao na nandito na sumunod kay Jesus dahil lang sa miracle, ayaw namin yan, di ba? May mga nag-reject na, doon pa lang, may mga tao na na-filter. No? So parang dito pa lang, okay, ibig sabihin, ito lang pala talaga yung mga nandito kasi gusto talaga nila akong makilala, hindi sila after lang doon sa miracle. Yeah, so ganun talaga, nangyayari talaga yun, kumbaga may may filtering talaga na tinatawag. Pero yeah, sobrang ganda talaga nung opportunity na yun nga yung basketball, sobrang sobrang hinog niya at sobrang effective niya talaga na strategy to gather a crowd. Ngayon, out of that crowd, bro. Kaya yun din sinasabi ko eh. Ito din, statistic din, bro. Na yung isang tao, sa isang leader, bro, tingin mo ilan yung kaya niyang i-disciple? G12 kaya, di ba? G12. Isang leader? Yeah, realistic. Ako para sa akin, I can handle 2. Yeah, exactly. 2 to 3 people, bro. Actually, yung kasi ano to eh, ewan ko, ganun pa rin ba sa G12 game, bro, na parang kailangan 12 yung disciple mo, ganyan. Dati ganun sila eh, pinupush nila eh. Kailangan 12 disciple mo para yung 12 mo magta-12 din. Parang pyramiding scale mo yun dati. So ayun pinupush nila dati. Pero parang wala naman. As long as na nagdi-disciple ka. Yeah, yan naman yung they're not looking on the numbers na. They are looking at the quality na. Yeah, exactly. Nung dinidisciple mo. Kung 12 yan, nagdi-disciple ka ng 12. Kung yung 12 naman, hindi tutuloy, di ba? Yeah. Sayang. Nilaan mong panahon, oras at lakas. But if you have 1 or 2,
no? Na talagang napupukusan mo and nakikitaan mo talaga na nandun yung heart nila na magpa-disciple. That's good compare sa 12, 'di ba? Mm. It's the best. Who is the best compared dun sa 12 na di mo nakikitaan ng heart? Mm. For me, it's 2. Same. Actually, yun nga yung nabanggit ko nga bro, na statistic talaga. Ano talaga? 2 to 3. Maximum na yun. Bro, wait lang charge ko lang real quick yung laptop. Okay lang. Nag-freeze ata ako. Wait lang. Pangalan nila ba mo? Level, Laban mo. Thanks. ano ako? Susuotin mo bukas? Sa ata ako. Yun. Dinig mo, bro? Yes, sir. Sorry, nag-charge na ako. Nag-notify na yung laptop na lobat na. Pero, yun. Okay, no problem. Yun nga, I agree, no, na 2 to 3 talaga maximum na yun. Kasi, ano talaga I mean, hindi na, tama yung sinabi ko na wala naman yan sa dami ng sa dami ng disciple Kumbaga, it's about gaano ka-quality yung disciple na nagiging disciple natin, di ba? So, syempre, ang goal pa rin ng discipleship maging maging kagaya natin sila di ba? Na sila din nagdi-disciple din. Mm-hmm. Ang ano nga namin yan, bro, ang term namin diyan is to raise disciples who will raise disciples. Mm-hmm. Natumbok nyo, brother. Actually, nasa nasa 2 Timothy yun Nasa 2 Timothy 2 yun. Yun talaga yung design ng discipleship. Turuan, parang sabi Paul doon kay Timothy na humanap ka ng mga taong tuturuan mo ng mga itinuro ko sa'yo na kaya din nilang ituro sa iba yung mga tinuro mo. Kumbaga, that's right. It's about yung generation, yung generation of disciples. Yung continuation ng may susunod na speaking of generation, bro. Medyo patapos na tayo. Kaya, bro, with all sa lahat ng mga na-experience mo sa life mo, bro, being galing sa life mo dati. Kung gusto nilang malaman yung life mo dati, panoorin na lang nila yung Flip Talk, no? Yung Yup. testimony mo. To being a rapper na ngayon ay youth leader din at the same time. Bro, ano yung gusto mong malaman? Ano yung gusto mong malaman ng next ano yung sa tingin mong something important na dapat malaman ng next generation sa atin? Okay. Napakasimple lang. Jesus is our Savior. Yun lang. So, for me, kung bakit gusto kong malaman nila yan. Kung nauuso yung ngayon sa mga kabataan yung pagiging agnostic, pagiging atheist, parang nagiging trend sa kanila ngayon no? Hindi ko alam kung nakikibagay lang sila or nakikiuso or talagang malaki ng impluwensya, no? Ng mga tao na agnostic or atheist, no? But for me, one thing na gusto kong malaman nila, that Jesus is our Savior. Napakasimple lang. Jesus is our Savior. Kailangan nila i-accept si Jesus as their Savior, no? So, kung nakikiuso sila sa pagiging agnostic or atheist nila, isang tabi nila yon. One thing they should know is Jesus is our Savior. That's one thing lang na gusto kong malaman nila. Amen. Praise God. Bro, bakit pala yung share mo? Is this something common sa mga taong, sa mga youth na piniministeran mo?
Sa amin, awa naman ng Diyos, wala, no? But, syempre tayo, hindi lang naman church, bahay yung ginagalawan natin. Syempre, nagtatrabaho din tayo sa labas. And, lately lang, nasa BPO industry tayo. And, I met some people, no? I met some people na ang edad nila is 18 hanggang 23. Napakabata there. So young, but alam mo 'yun, hindi ko alam nila nakukuha yung idea na sila agnostic daw sila, atheist daw sila, hindi sila naniniwala na may Diyos, hindi sila naniniwala na may creator. And siguro nung time ko sa BPO industry, siguro I met four of them, agnostic and atheist. Hmm. So for me, ako nung kabataan ko kasi hindi ko alam yung agnostic hindi ko alam yung atheist Hindi ko alam yung may mga ganun palang tao. But in this generation, hindi ko alam, parang ang popular sa kanila nung ganung idea na agnostic sila, atheist sila. No? Hindi ko alam kung totoong yun ba yung pinaniniwalaan nila or na-impluensya lang sila ng paligid. No? Kaya ako nasabi one thing na gusto kong malaman nila, Jesus is Savior. Jesus is real. God is real. Yun lang. Kaya ano din bro no? Yun din yung kahalagahan na tayo as mga taong ginagamit ng Lord to share the gospel. Mahalaga rin talaga na we know how to reason out our faith. Oh yeah. Dapat may ganito ka rin. Oo, kumbaga hindi lang natin sinasabi na basta maniwala kayo. May reason, meron basihan kung bakit dapat yung pinapaniwala. Actually, based sa experience ko, bro, mas madali pang makipag-usap sa mga taong atheist kasi syempre galing ako sa dati bro, 'di ba? Galing ako sa banda. So, kumbaga pag sa mga ganyan, maraming mga tao na parang sinasabi nila mga atheist talaga sila ganyan. Pero sa basic experience ko, mas madali pa kasing patunayan sa mga taong hindi naniniwala sa Diyos na may Diyos kaysa doon sa mga sinasabi na naniniwala sila kay Diyos, naniniwala sila sa Diyos pero like yun nga, kumbaga galing sa ibang religion. So parang medyo mas challenging kausapin yung mga ganong tao. So, I mean, naman sa experience ko yun. No? So bro, solid no, solid yung iniwan mong mensahe para sa susunod na generation and truly I believe no na kung bakit nasabi ni David yun kasi yung ito real talk to na yung Christian or yung biblical way of living is the best way of living. Bakit? 'Di ba? Hindi totoo, brother. Just not being religious, no? Pero ano ba yung tinuro ano ba yung mga bagay na itinuro sa Bible, 'di ba? Yung alam mo ang weird nga 'di ba yung sa mga nagsasabi na atheist sila ganyan pero basta maging mabuti ka lang sa kapwa mo. Yes, okay, mabuti ka sa kapwa mo. Pero bilang agnostic kasi bilang atheist, wala silang basehan nun. Bakit ako kung walang Diyos, kung hindi totoo yung Bible, bakit ko kailangan maging mabuti? Kung clump of cells lang tayo, na bigla lang tayo pumutok at wala tayong purpose, wala tayong reason. 'Di ba? Ba't ko pa kailangan magpaputing tao kung ganun, 'di ba? So, alam mo yun? I mean, so and yes, kumbaga hindi na lang doon. Eto bro, medyo ganun pa rin, biblical way of living. Discuss din natin real quick, no? Kung bakit yun yung best way to live. Na Jesus is Lord, no? One woman, one man marriage. Diba? Kung marami lang mga tao na susundin yung disenyo ng Diyos na yun, ng way between babae at lalaki, mababawasan yung mga may HIV. Sure, tama. Mababawasan yung mga batang lalaking walang magulang, walang tatay or walang nanay. Mababawasan yung mga taong mga bata na born out of
lumaki na broken family, na born Mhm. of wedlock, no? Mhm. 'Di ba? Mababawasan yung mga um, teenage pregnancy. Yup. 'Di ba? Kaya yes, para sa next generation, tama yung sinabi ni Kuya Dawit nyo, Jesus is Lord. And yung Christian life or yung biblical way is the best optimal way kung gusto nating mag-flourish yung humanity. Tama. Tama, kapatid. Brother, last question na lang, no? Since tayo ay nasa Under God podcast, no? So, um, sa tingin mo, bro, since tayo ay nasa Under God podcast, ano sa tingin mo yung anong ibig sabihin sa ng pagiging under God? Ibig sabihin sa akin ng pagiging under God. Okay. Napakagandang tanong niyan, kapatid. And for me, ibig sabihin sa akin ng pagiging under God is following, no, yung kalooban ng Diyos para sa atin, no. Yun yung best na paliwanag ko na pamumuhay under God. And dalawa lang naman kasi yan, brother, no. Kung hindi ka under ni God, under ka nung kaaway, under ka nung kalaban. So dalawa lang yan. If you're not under God, under ka nung isang side. No? Dalawang side lang naman yan eh. And it's your choice kung kanino ka magpapa-under. You have our own will. Kung ano yung pipiliin natin. Kung yung tama ba, yung mali, yung liwanag o yung kadiliman. No? Yung tama or mali. So dalawa lang yan. Para sa akin, ano yung tanong ulit? Sorry. What does it mean to be under God? What does it mean, no? Para sa akin, ang meaning ng pamumuhay under God is yung pamumuhay ng naaayon sa kalooban ng Diyos. No? Yun para sa akin ang meaning ng way of living under God. Yeah. So yan. Thank you so much, brother. Thank you so much sa pagsama ulit sa akin dito sa unang episode ng Under God. No problem, kapatid. Bro, sana hindi ito yung last. Yes, sir. Hindi yung sinabi mo nung flip talk eh. Tignan mo, nasundan ka agad. Diba? Yeah. After ilang years, no? So, yun. Oo, tagal na nun. Para sa mga nandito sa Under God podcast, not sure kung kayo pa rin yung mga same na nanonood dati sa Flip Talk. Pero, yeah, ngayon, baka i-follow muna natin yung ganitong podcast at ganitong style online and mas tingin ko mas sustainable to. Brother, last na, saan ka nila pwedeng i-follow? Ano yung mga pwede nilang abangan sa'yo? Ano yung baka may mga gusto ka pang yan. Saan ka nila pwedeng i-follow? Pwedeng social media mo, bro. Mga ganyan. So ayun, meron tayong social media accounts. Unang-una yung Facebook, search nyo lang The Wit. It's DA space WIT. Meron din tayong TikTok, same, search The Wit. And Instagram, meron din tayong Instagram, The Wit. And Spotify, kung may mga Spotify account kayo, The Wit din. And ano pa ba? YouTube channel, meron tayo niyan, The Wit din. So lahat ng nire-release natin na music dyan yung makikita. And right now, I wanna plug my yung inumpisan ko na yun nga yung clothing line, no? Yung Ecclesia Apparel, no? So naglabas tayo ng ilang mga designs. Check nyo yung Ecclesia Apparel, no? Pag nakita nyo yung Facebook account ko, makikita nyo na yung mga post ng Ecclesia Apparel dyan. So kung may mga trip kayong damit, no? Yung mga design ng damit na nilabas natin, PM nyo lang ako, usap tayo. And ayun po. And sa projects naman, kahapon ba tayo nag-usap, brother? Yung nasa meeting ako kay Ate Jog, yun kahapon yun. Meron po tayong pinaplano na makapag-gig ulit na once a month, but this time may purpose na talaga, purpose to minister na, not to magpakilala lang or mag-perform, but to minister talaga dun sa mga bababaan nating gig. So
abang-abang po tayo dyan, and yung music naman po, tuloy-tuloy po yung paggawa natin, no? Para ma-sustain or maalagaan natin yung mga tenga ng tagapakinig, yung mga Christian na hip-hop supporters natin dyan, yung mga andun na binago sila ng Diyos, pero yung style nila sa taste of music nila, hip hop pa din. Meron tayo niyan, hindi tayo mawawalan diyan. Yan ang isa sa ano natin isa sa campaign natin, no, na isulong yung Christian hip hop na all forms of music is for Christ, is for God. No? Nagkakatalo lang sa content. So hindi na tayo mawawala diyan sa eksena. Andyan na tayo habang buhay hanggang tumanda. So ayun po si The Weed, no? So check out nyo po yung mga social media natin para masundan natin yung mga nilalabas namin. And yun lang po. For me, yun lang. Maraming salamat. Pagpapalat, pagmamahal. Yeah, yung Dawit pala sa mga nanonood. Yan, yung kung paano ko sinulat yung pangalan niya diyan sa baba. Yan, ganyan yun. Diyan nyo siya pwedeng Yun. Andyan. So, yan, follow nyo na lang. So, yun, ito ang Under God Podcast. Ako si Amp. At syempre, kasama ko yung kapatid ko si Dawit. We out!